Okay. So for tonight's leadership class po, pag-aaralan natin yung preparation time is never a wasted time. So sa lahat ng bagay po, tayo ay nagpre-prepare. For example na lang kapag tayo ay magluluto o kakain ng masarap na pagkain, hindi naman agad-agad na naihain na sa atin. May preparation time. Pupunta ka sa palengke, mamamalengke ka, maghihiwa ka ng mga ricados, saka mo siya lulutuin. So, sa panahon ngayon, um, hindi na tawag dito, hindi na daw masyado nagpe-prepare yung mga tao. Gusto na nila yung parang mga mabilisan, mga fast food, mga instant noodles, kadalasan yung mga madalian ang gusto nila kasi wala na silang time. Pero dito po sa pag-aaralan natin ngayong gabing ito, hindi po ito sa outcome ng magiging tayo, kundi tayo mismo ang masasanay ng Panginoon dito. Preparation time is never a wasted time. We need to prepare. If you are called by God, if you know that God has a calling in your life, you need to prepare. Lahat po ng tinawag ng Panginoon sa Biblia, mayroong time frame na sila ay prepare muna ng Panginoon bago nila nagalawan yung pinaka pagkatawag sa kanila ng Panginoon. So, dito po, mangyayari po na mamaya magbibigay ako ng mga example patungkol sa mga i-prepare ng Panginoon. May ilang mga biblical character akong ni-ready. Dito muna tayo sa introduction. Preparation time is never a wasted time. Kinuha ko po to sa aklat ng Lucas 1 chapter 17. Ang sabi dito, Rod, pa-unmute nga at pabasa ng Luke 1:17. Luke 1:17. He will Oo. also go before him in the spirit and power of Elijah to turn the heart of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Thank you. So, dito po, highlight ko yung salitang to make ready a people prepared for the Lord. Pero bago yun, ito pong he will also go before him in the spirit and power of Elijah. Ito po ay tumutukoy kay John the Baptist. Ito pong nagsasalita dito, ito yung angel na nagpakita kay Zacarias, yung tatay niya, nung siya ay naglilingkod sa altar of incense. Nagpakita siya doon, yung ang angel na yon, at prophesy niya yung merong mag-prepare sa daraanan ng Panginoon. So, si John the Baptist po ang tinutukoy dito. Ang angel na nagsasalita, kausap si Zacarias at sinasabi niya yung gagawing ministeryo ni John the Baptist. Pero dito po sa highlight ko, sabi dito, to make ready a people prepared for the Lord. Dito po sa context ng ating pag-aaral about sa leadership, we need to be prepared for the Lord. You as a leader, you need to prepare for the Lord. Mahalaga na preparado ka para sa Panginoon. Dahil, just like as John the Baptist, ikaw din ang gagamitin ng Panginoon to make ready a people prepared for the Lord. Hindi mo mapre-prepared ang ibang mga tao na pinapangunahan mo kung hindi ka ikaw ang unang na-prepared. So dito po sa leadership training, ito po ay isa sa mga um, pribileyo na tayo ay matrain, masanay ng Panginoon. Again, yung title natin ngayong gabing ito is Preparation Time is Never a Wasted Time. Walang kalitliitan na ginawa mo para sa Panginoon ang nasasayang, katulad ng Bible reading natin sa 1 Corinthians, yung paglilabor natin sa Panginoon, lahat yun, in-acknowledge yun ng Panginoon. Dito po sa time frame ng preparation, mahalaga na ikaw munang na-prepared. Dahil ikaw ang gagamitin ng Panginoon as a leader para ma-prepare din ang iba. Hinaharap natin ang mga tao sa Panginoon. Yung mga sumusunod sa atin, whether ikaw yung strong sa family, whether pinapangunahan mo yung ilang mga tao na nakakilala sa Panginoon, or whether ikaw ay nangunguna sa pamilya, kasi ikaw yung strong ngayon na personality sa family, gagamitin ka ng Panginoon para maging godly
leader. Or kung ikaw naman ay nasa corporate, pwede ka din gamitin ng Panginoon na mag-lead para ang mga tao makakilala sa Panginoon, una, at kung meron ng pagkakilala, sila naman ay lumago sa kanilang pagkakilala. So, to make ready a people for the Lord. So, kumuha ko ng mga ibang verses po na magsusuporta dito sa ating aralin ngayong gabi ito. Pangalawang verse, sabi sa Proverbs 21, verse 5. Ate Jazz, kung nakikita mo yung screen ko, pabasa nga po. Proverb 21 verse 5. The plans of the diligent lead surely to abundance. Wait lang, naglo-loading. But everyone who is hasty comes only to poverty. Ayan po. So dito po pinapakilala sa Proverbs na the plant of diligence. Ina-emphasize dito na preparation muna, maayos na preparasyon bago, hindi doon sa rushing. Hindi mo mamadaliin ang lahat-lahat ng bagay. Kasi sa panahon ngayon, gusto na natin ng instant. Gusto na natin ng imina-microwave natin yung mga proseso. Pero dito po, pinapakilala sa atin na enable to lead someone, kailangan muna ng plano. Kailangan muna ng diligent na preparation. At dito, gagamitin tayo ng Panginoon na malid ang iba kung tayo ay prepared. Again, bilang mga leader, hindi tayo nagmamadali. Kailangan mo nang ma-prepare tayo para tayo ay makapag-lead sa iba. Sumunod na verse sa Proverbs 24:27. Ate Ivy, pabasa nga nung screen na nakikita mo sa aking sinishare. Proverbs, tanggal lang. Medyo naman. Prepare your work outside, get everything ready for yourself in the field, and after that, build your house. Proverbs Ayan. 24 verse 27. Ayan, thank you. So, highlight ko na po at naka-underline din dyan, naka-red, prepare. Sabi nung, nagsasabi doon sa Proverbs, prepare your work outside. Di ba kapag tayo ay nagwo-work outside, nagpe-prepare tayo, ano yung mga babaunin natin, ano yung mga susuotin natin, nagre-ready ka mentally, emotionally, at physically para pag punta mo sa trabaho, talagang bukod sa prepare ka, effective kang makakapagtrabaho. So, dito, pinapakita sa atin na we need to be ready. Ready for yourselves in the field. Sinasabi dito yung labas sa kanyang nasasakupan. And after that, build your house. Pinapakita sa atin dito, bago ka makakita ng mga resulta physically, kailangan mo munang mag-prepare. Hindi naman agad-agad na naisip mo na magkaroon ng bahay, isang click lang, nakita mo na yung bahay. Meron munang preparasyon na nangyari. Ano yung mga materyales na bibilhin, magkano yung mga materyales. So, prepare mo, pine-prepare. Susunod na verse po natin sa Ecclesiastes, chapter 10, verse 10. Nanay Da, pabasa nga po if nakikita mo yung screen ko. Hindi ko kita. Ecclesiastes 10:10. 10:10. Sa ko Oo. na lang, Bible, ko na lang. Okay po. If the iron be blunt and do not win the edge, then must he put to more strength, but wisdom is profitable to direct. Ayan, salamat po. So dito pinapakita sa atin yung sharpen the edge. Sa ibang translation dito sinasabi yung axe daw, yung axe yung parang doon sa ng siga, yung pang putol ng siga, yung axe na sinasabi doon, kung dull na daw yun, palakol, kung mapurol na daw yun, kailangan mo siyang i-sharpen. Na-imagine ko dito yung kapag mapurol na yung kutsilyo ko, pag naghihiwa ako ng mga meat, kailan ko muna siyang i-sharpen, kailan ko muna siyang hasain para effective siyang magamit. So, dito yung salitang sharpening, ito yung preparation. Kailan mo i-prepare yung ginagamit mo para ka mabisang magamit or para mo mabisang magamit yon. Sa atin, bilang kamanggagawa ng Panginoon, bilang kanyang earthen vessel, kailangan niya muna tayong i-prepare para tayo effective na magamit sa kanyang ubasan. Preparation is never a wasted. So, dito po sa Luke 14:28, sabi naman ng Panginoong Jesus, Kuya Paul, pabasa nga po nung nasa screen ko, Luke 14:28.
Luke 14:28. For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost? Ayan, so thank you po. Dito po pinapakita ng Panginoong Jesus na desiring to build. Ang Panginoong Jesus, siya po ay gumagamit ng mga parabola sa kanyang pagtuturo, pero ito po ay direkta niyang sinabi para sa kanyang mga disciple. Kasi mayroong cause ang pagiging disciple. Sinabi niya doon na hindi ka magiging disciple kapag hindi ka nag-deny sa sarili mo. Hindi ka karapat-dapat sumunod sa akin kapag hindi mo dineny ang sarili mo daily. So, dito po pinapakilala ng Panginoon na siya bilang nagbibuild ng kaharian niya noon, anong first coming niya, pinapakita niya dito na kailangan muna ng planning. Magkano yung gagastusin? Yung mga nagpatayo ng bahay dito like Ate Vanchi, umuupo muna siya, ikina-count niya magkano gagastusin, ilang yero yung gagamitin, ilang bato yung gagamitin, at tinatanong mo, ini-estimate mo magkano kaya ang gagastusin. Hindi po pwedeng action ka ng action nang wala kang plan. 'Di ba? Minsan nga yung mga mayaman pa, nag-hire pa sila ng mga architecture para lang ma-design yung gusto nilang plano doon sa kanilang building na ipapatayo. Ang Panginoong Jesus ganun din po. Niyang direktahang sinabi sa kanyang mga alagad, kailangan muna ng planning bago umaksyon. Hindi po pwedeng maunang aksyon ng walang plano. So, we as a leader, tayo po bilang mga leader, magplano-plano din tayo bago tayo umaksyon. Hindi pwedeng puro action-action lang nang walang plan. So, ito po yung last verse na gagamitin ko ngayong gabing ito. 2 Timothy 2:15. Ate Tin, pabasa po nung 2 Timothy 2:15. Larby, sorry, malabo sa mata ko. Sige lang po, okay lang. Ate Vec, si Kambal. Present yourself to God as one approved, rightly handling the word of truth. Ayan, thank you po. Dito po, binibigyang diin ng Panginoong Jesus na yung diligent preparation ng ating spiritual na buhay. Alam natin to bilang mga leaders na dapat tayo bilang mga tinawag ng Panginoon. Ito po si Apostle Paul, minimentor niya si Timothy at pinapaalalahanan niya na you need to present yourself to God as one as approved. Dito sa preparation na pinag-uusapan natin about sa leadership, hindi lang after ang Diyos sa magagawa mo. Ang first concern ng Panginoon ay ikaw. Yun po ay magandang magrema sa atin, sa puso natin ngayong gabing ito. Ikaw ang first concern ng Panginoon. Do your best, present yourself to God, sabi ni Paul kay Timothy. Rightly handling the word of truth. Kasi tayo bilang mga nagli-lead, minsan ang iniisip natin, agad-agad, paano ko ba mapapaayos yung mga pinapangunahan ko? Like for example, ikaw yung strong spiritually sa pamilya mo. Paano ba aayos yung anak ko? Paano ba aayos yung apo ko? Paano ba aayos yung mga mahal ko sa buhay? Maganda namang desire yun. Pero dito po kasi pinapaalala sa atin ni Apostle Paul na ikaw muna. You need to present yourself. Dito sa preparation, dito ka na-align ang buhay mo sa Diyos at ang pamumuhay natin sa Diyos, unti-unti niyang ina-align. Again, preparation time is never a wasted time. Hindi after ang Diyos dun sa magagawa natin para sa Kanya. Ikaw ang una niyang concern. Kasi kahit magawa mo ng pinaka-the best yung pinapagawa niya sa'yo, kung hindi ka naman ang unang nagawa, sa palagay ko baliwala yung nagawa mo. Pero dito, pinapakita sa atin ng Panginoon, ikaw munang huhulmahin niya bago ka mag-effective na magamit sa kanyang ubasan. So, meron po akong mga ilang ibibigay sa inyo, mga example ng mga Bible character. Dito po kay Moises muna tayo. Si Moises, pinapaniwalaan na 80 years yung kanyang training bago siya nagamit ng Panginoon effectively.
For 2 years in Egypt, kasi po 'di ba tawag dito, inampun siya nung prinsesa ng Egypt. Alam na natin yung kwento ni Moises diyan. Nung 40 years siya, nung nakita niyang pinapahirapan yung kanyang kapwa Jewish, pinatay niya yung Ehipto. Um, Tapos tumakas siya sa ilang. Doon po merong account sa Hebrews na sinasabi na parang nirush ni Moises yung calling ng Panginoon sa kanya. Kasi alam niya na Jewish siya. Pero akala niya, i-deliver na ang Israel sa pamagitan ng pagiging prinsipe niya. At sabi doon, inaakala din nung pinagtanggol niya, o hindi nakita nung pinagtanggol niya na siya ang gagamitin, si Moses ang gagamitin para makalaya yung bayang Israel doon sa Egypto. 40 years, after 40 years tumakas siya at nandun siya sa disyerto, sa wilderness po, 'di ba? Tapos after 80 years, pumunta na siya, humarap na siya doon kay Farao, and then 40 years silang nandoon sa ilang. So 40, 40, 40, 120 namatay siya. So dito po pinapakita na 80 years yung kanyang training bago siya nagamit ng Panginoon. So dito pinakita sa kanya yung leadership niya, kinakailangan ng humility, kababaang loob. Tapos yung pagiging total dependence niya sa Panginoon. Hindi sa paraang nalaman niya or sa posisyon niya nagagamitin siya ng Panginoon para i-deliver yung bayang Israel. Yung kapag ang Diyos ang tumawag, ang nais niya na tayo ay maging totally dependent sa Kanya. So, si Joseph po, dahil sa napunta sa Ehipto yung bayang Israel, I mean, bago makalaya sa bayang Israel, 'di ba sa 12 tribes of Israel, si Joseph na sinold po, 'di ba? Pinapaniwalaan na teenager pa lang siya noon at naging ruler siya nung 30 years old siya. So, sinasabi ng pag-aaral na 13 years ang kanyang preparasyon. So, binetray siya ng kanyang mga kapatid, naging slave siya sa Ehipto noon, nakulong pa siya dahil pinagbintangan siyang nirape niya yung asawa ng kanyang master. Tapos, yung mga hardship na dinaanan ni Joseph, nag-equip yun sa kanya para maging effective siyang magamit ng Panginoon later on. So, 13 years preparation. Kay David po, 10 to 15 years approximately. Mula nung pagkabata niya, 'di ba, nung pipiliin na yung nag-anoint sa kanya si Prophet Samuel, nilabas lahat ng mga kapatid niya. Tapos siya ang hindi present na kanyang ama. Kasi inakala ng ama niya at even ni Samuel na hindi siya yung pinili ng Diyos. Pero later on, sabi ng Panginoon, yung pinakabata. So si David, mula sa pagkabata niya, inanoint na siya. Pero hindi naman agad-agad. Nung pagka-anoint sa kanya, ginawa na siyang hari. 10 to 15 years muna siya. Siya ay naging shepherd. Paano doon yung katapangan niya? Yung fighting niya, sabi niya, I killed the lion, I killed the bears, and I will kill you, uncircumcised Philistine. Sabi niya nung humarap siya kay Goliath. Kaya dito pinapakita ng Panginoon sa atin, sa buhay ni David, hindi agad-agad na position siya sa pagiging hari. Na-train muna siya. Jeremiah, alam natin si Jeremiah na from birth, sa Jeremiah chapter 1 verse 5 po, sinasabi na doon na I have called you, I have appointed you as a prophet before in your mother's womb. Sa sinapupunan pa lang ng iyong nanay, ng iyong ina, ikaw ay ako'y may pagkatawag na sa'yo. So pinapakita po dito na bago pa magkaroon ng buhay, prepare na ng Panginoon ang kanyang mga tinawag. Or bago pa mailabas sa mundo sa Jeremiah, meron ng preparasyon na nangyayari sa kanya. Di ba po, parang napaka-imposible naman kung ano pa lang siya noon, similya pa lang siya noon. Pero ganun talaga pag ang Diyos ang tumawag. Si Queen Esther po, bago siya maging Queen Esther, sabi dito, di ba, kilala nyo siya kung may nagbabasa kayo ng Old Testament, si Mordecai. Di ba po? So, I think pinsan niya si Mordecai, kung di ako nagkakamali sa memory ko. So, dito po pinapakita na si Queen Esther, prepare siya a year bago siya maging queen.
'Di ba po? Yung pinaka-famous na word doon yung you were born for such a time as this para i-save yung kanyang bayang Israel. Kasi i-wipe out na sila noon. Pero dahil namagitan si Queen Esther doon sa hari, hindi nalipol yung kanyang bayang Israel. Pero si Esther po, prepare muna din siya ng Panginoon. Approximately 1 year. John the Baptist, yung sinasabi ko po sa inyo kanina, nung pinaka-key verse natin dito, 30 years from birth to the start of public ministry, di ba po, pinupuntahan si John the Baptist sa ilang, nung 30 years plus na siya noon, at ang kinakain niya lang ay honey or pulot-pukyutan. Tapos, napakasimple lang ng kanyang pananamit. Pero merong nakikita na something sa kanya ang Israel, kaya siya pinupuntahan kahit na siya ay nasa ilang. However, bago maposisyon si John the Baptist sa kanyang public ministry, sinet apart muna siya from birth to prepare the way of Jesus. Kaya yung verse na ginamit ko kayo ng unang-una, sinasabi dito, to make ready a people prepared for the Lord. And then, punta po tayo kay Paul. So, si Paul the Apostle, yung pinaka-favorite natin na apostle for the Gentiles, at siya po ay ang sumulat ng half ng mga books sa New Testament from Book of Romans until po doon sa kanyang mga epistles, sa kanyang mga kasamang naglilingkod like Timothy and Titus. So, dito po sabi dito, conversion niya sa Arabia, and then Tarsus. Sa Galatians 1:15-18, makikita nyo din po yan. Meron din pong sinasabi sa Acts na nag-stay muna siya ng 3 years sa Arabia para ma-fix yung kanyang doctrine dahil nga siya ay nanggaling sa Jewish na tradition and culture at naturuan siya under Gamaliel or teacher Gamaliel na ginagalang nung time na yon, pero sinigurado ng Diyos na bago niya gamitin si Paul, may preparasyon munang nangyari sa kanya. Kasi maaring yung mga doctrine niya doon na naalis, maaring yung mga kaisipan na hindi sa Panginoon ay kanya munang iniayos. Wait lang po. Amen. So, dito po yung timeline ni Paul mula sa conversion papuntang Arabia, 3 years. And then, pag-return niya sa Tarsus, several years. And then, mula doon papuntang Antioch, papunta sa kanyang missionary journey. Meron pong 3 missionary journey na pinuntahan si Apostle Paul. Ito po ay pinapaniwalaan na approximately 10 to 14 years. So, yan lang po yung mga ilang ginamit natin na example sa mga taong pinipare ng Panginoon. So, again, preparation time is never a wasted time. Gusto ko lang lagyan ng balance po to bilang pagwawakas. Dati nung nasa leadership ako diyan sa Pilipinas, palagi kong dinadahilan sa Panginoon na hindi pa ako prepared, Lord, hindi pa ako prepared. And then later on, na-rebuke ako sa ganong klaseng pag-iisip. Kasi, yes, minsan kasi nag-iisip ka na, totoo, napiprepare ka muna ng Diyos bago kanya gamitin. However, kasi nung mga panahon namin nag-aaral muna kami mula 1:00 hanggang 3:00, tapos lalabas, halos araw-araw yon, Monday to Friday, ganun ang ginagawa sa amin. Tapos lalabas para magpahayag ng mabuting balita, tumatayo, nagpipreach sa street broadcasting, nag-share sa mga house to house, at maraming preparasyon ang nangyari muna sa amin araw-araw bago kami magamit sa labas. So sila Ate Jacel, alam niyo yan, sila Nanay Dolly, alam niyo yan. So dito po pinapakita lang sa atin na minsan kasi nagiging dahilan natin na hindi pa ako prepared, kaya hindi muna ako magpapagamit sa Panginoon. Alam niyo po itong pinag-aaralan natin, ito po ay double edge. Yes, totoo na prepare ka muna ng Panginoon bago kanya gamitin effectively. Pero merong pagkakataon minsan, merong mga pagkatawag ang Panginoon sa atin na habang nandun tayo sa journey ng paglilingkod sa Panginoon, kahit doon, prepare din po tayo ng Panginoon.
kung iisipin ko nga mula nung nakakilala ko sa Panginoon from now, 14 years na. However, until now, pine-prepare pa rin ako ng Panginoon. 14 years na akong nasa ministry, pero pine-prepare pa rin ako ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na nagagamit na ako effective ng Panginoon sa kanyang ubasan. Pero hanggang ngayon, tinatanggap ko pa rin ang preparation. At hindi ko na dinadahilan na hindi pa ako prepared. Dahil dun sa journey ng paglilingkod natin sa Panginoon, minsan kasi meron tayong pag-iisip na hindi pa ako magamit-gamit ng Panginoon kasi hindi ko pa alam kung paano, hindi ko pa maganda po yun, maganda yun, kaya nga magandang realization yun na nakikita natin yun. Kaya nga gamitin natin lahat ng mga pagsasanay na available para tayo ay ma-prepare, para pag tayo humaharap na sa ating mga pinapangunahan, whether ikaw ay nangunguna ng isa o dalawang katao o tatlong katao, ready kang humarap sa kanila. Kasi um, hindi mape-prepare ang ibang mga tao kung hindi ka pa prepare. Pero uulit-ulitin ko lang po, doon sa journey ng ating pagkatawag sa Panginoong Hesus, pagkatawag ng Diyos sa atin, kahit yun ay preparation time yun. At hindi yun wasted. Hindi yun sayang ng panahon. Kaliit-liitang pag-aalay sa Panginoong Hesus, kanyang gagamitin yon para tayo ay ma-prepared, para tayo ay maging epektibong manggagawa sa kanyang ubasan. So pagpalain po tayo ng Panginoon, dalangin ko na ito pong pag-aaral natin ngayong gabing ito ay maging nag-base tayo biblical, pero dalangin ko po na ito din ay practical na magamit natin. Kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng 2 o 3 o 5 katao, be faithful sa ganong pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Kasi hindi ka mapapagkatiwalaan ng Diyos sa 40, sa 50, sa 100 na katao kung kahit sa sambayanan mo lang, hindi mo malid sila sa Panginoon. So, hindi po kasi tayo minsan, alisin natin yung pag-isip minsan na wala naman ako sa leadership ng church, wala naman akong pinapangunang ministry, kaya parang hindi naman ako leader. Pero, ang pinaka-ministry po natin sa Panginoon, yung mga tao. Minsan kasi nafo-focus tayo doon sa gawain. Pero ang tanong, napaayos ba yung mga tao? Ang first concern ng Panginoon, yung mga tao. Hindi po yung gawain. Kasi kahit perfect mo man magawa yung mga gawain, kung hindi napaayos ang mga tao, then baliwala lang din yun. Pero gayon pa man, again, preparation time is never a wasted time. God bless.